King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 605. Layunin. Sa loob ng cabin ng kapitan sa Blue Lightning Sea Skyship, mapatla ang mukha ni Zhao Fang, at hindi niya agad natakpan ang kanyang eye bloodline. Ang ilang hindi kilalang at misteryosong kapangyarihan ay tila nakatingin sa God's spiritual eye ni Zhao Fang. Hindi masabi ni Zhao Fang kung ano iyon, ngunit alam niyang naroon iyon. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ito ay hindi mula sa pisikal o kaluluwa at walang anumang pinsala, ngunit ito ay nahihigitan ang bawat uri ng kapangyarihan. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Pang! 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 Ang mga pandaman ng God's spiritual eye ay naging mas malakas, at ang pakiramdam ay pamilyar, ngunit kakaiba. May naramdaman siyang ganito noon kapag nakaharap sa Eye of Death. Pwede bang? Isa sa mga inapo ng Eighth Great God Eye. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Ang nag-iisang inapo ng Eighth Great God Eyes na nakausap niya noon ay ang Emperor of Death. Bagamat si Grandmaster Yin Kong ay may eye bloodline na may special na kakayahan, hindi siya tunay na inapo ng Eye of Space, medyo may kaugnayan lang siya dito. Shua. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power at tinatakan ang kanyang God's spiritual eye, ngunit ang mahiwagang puwersang nakatingin sa kanya ay hindi nawala, ito ay hangin na lamang. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay umupo sa balikat ni Zhao Fang at iwinagayway ang mga paa nito. Nagkaintindihan ang dalawa. Sa ngayon, alam na nila ang ibig sabihin ng iba sa isang sulyap lang. Sinasabi mo na ito ay may kaugnayan sa aming daw. Gumalaw ang puso ni Zhao Fang. Bigla niyang naalala ang amo ni Liu Qingchen, isang tagapagmana ng daw ng buhay. Pinalitan pa ng kanyang amo si Liu Qingchen ang kanyang orihinal na pangalan upang mabago ang kanyang kapalaran. Kung hindi dahil doon, hindi sana makikilala ni Zhao Fang si Liu Qingchen. Bagamat pinagalitan ni Zhao Fang ang City Lord, nagawa ng huli na makapasok sa True Lord rank. Sa kasamaang palad, hindi na bumalik si Liu Qingchen mula sa mana. Ang kapalaran ay napakalalim. Hindi mapigilan ni Zhao Fang ang kapangyarihang ito, ngunit alam niya na habang lumalakas siya, mas may kontrol siya sa kanyang kapalaran. Habang lumalakas ang kanyang God's spiritual eye at ang linya ng dugo ng kanyang mata, lumakas din ang kanyang kontrol sa mundo. Ang sinaunang ay nasira, at ang mga sinaunang Diyos na pinatay ay magiging 1,000,000,000 piraso ng alikabok. Upang ipagpatuloy ang aking eye bloodline, magkaroon ng ganap na kapangyarihan, pamahalaan ang mundo, at kontrolin ang kalangitan. Isang sinaunang tinig ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Pamahalaan ang mundo at kontrolin ang langit. Ang puso ni Zhao Fang ay biglang napuno ng kumpiyansa at lakas. Shua. Muling bumukas ang kanyang God's spiritual eye, at ang lawa na nasa dimensyon ng kaliwang mata niya ay nagsimulang tumulo nang maglabas ito ng aura na kabilang sa sinaunang panahon. Nagsimulang lumabas ang aura mula kay Zhao Fang, at kumalat ito sa napakalayo, kasabay nito, sa kabilang panig ng walang limitasyong karagatan. Wow! Ang maliit na batang babae na may puting mata ay biglang nagluwa ng isang subo ng dugo nang magsimulang umindayog ang kanyang maliit na katawan. Bailin, anong nangyari? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mainit na binata nang humawak ito sa kanya. Napuno ng pagkabigla ang mga mata ng batang babae na may puting mata. Masakit mata ko. Kailangan kong magpahinga saglit, ngunit nahanap ko na ang Line of Destiny. Mahinang sabi ng babaeng maputi ang mata. Line of Destiny. Nagningning ang mga mata ng mainit na kabataan. Spiritual Sacred Lands. Sabi ng babaeng maputi ang mata bago nakatulog. Sa walang limitasyong karagatan. Whoosh! Isang layer ng tubig at kidlat ang kumikinang sa ibabaw ng Blue Lightning Sea Skyship habang lumilipad ito sa himpapawid. 2 buwan na ang lumipas sa isang kisap mata, at lahat ng nasa loob ng barko ay naka-recover na. Bukod kay Lulan Jishui at sa 8 mandaragat, mayroon ng bagong miyembro, si Lianya. Matapos makatakas sa kamatayan, nagpasya si Lianya na sumali sa mga tripulante. Ako ay maling inakusahan ng ibang mga disipulo sa aking angkan at wala akong matutuluyan sa 5 Mountain Islands Zone. Para mabayaran si Kapitan, nagpasya akong manatili sa Blue Lightning Sea Skyship. Parang kanina lang ang pangako ni Lianya. Mas may karanasan siya kaysa kay Lulan Jishui at sa kumpanya.
Ang pagsali ni Lianya ay pinahintulutan ang barko na magamit sa buong potensyal nito, at maaari pa niyang ayusin ang anumang pinsala sa barko. Sa makatuwid, ginawa ni Zhao Feng si Lianya bilang vice captain kalahating buwan na ang nakalipas. Lianya, gaano karami ang alam mo tungkol sa Emperor of Death? Tanong ni Zhao Feng. Natahimik sandali si Lianya bago sumagot. Sa buong Kang Ocean at 3 spiritual sacred lands, ang Void God Realm Kings ay nakatayo sa tuktok dahil ang mga may titulong Emperor ay napakabihira at hindi maarap. Sa kanila, ang Emperor of Death ay may Eye of Death, kaya isa siya sa mga mas malakas kahit na sa mga Emperor. Ang Void God Realm ay nahati sa dalawang antas, King at Emperor, ngunit hindi alam ni Lianya ang eksaktong pagkakaiba sa pagitan nila. Ang Emperor of Death ay mayroon ding 4 na Death Spirit Lord at 36 na Death Guard sa ilalim niya. Ang 4 na Death Spirit Lord ay pawang Void God Realm Kings. Sabi ni Lianya, at naging solemn na ang ekspresyon ni Zhao Feng matapos itong marinig. Ang Death Guard na kakakilala lang niya ay isa lamang sa 36 na Death Guard sa ilalim ng Emperor of Death. Higit pa rito, ang tanging dahilan kung bakit nawala ang Death Guard ay dahil sinusubukan niyang hulihin si Zhao Feng ng buhay. Dana ay ilang beses na mas madaling patayin si Zhao Feng. Sa kabutihang palad, hindi ko nakilala ang isa sa 4 na Death Spirit Lords. Pawis na pawis si Zhao Feng. Kung nakilala niya ang isang Void God Realm sa halip, wala na talagang pag-asa. Kumbaga, ang 36 na Death Guard ay nirerango. Halimbawa, mula sa unang Death Guard hanggang sa pangalawang Death Guard. Hanggang sa 36 na Death Guard. Nagpatuloy si Lianya. Nakarank sila. Nanghina ang mga balintataw ni Zhao Feng, at patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Anong rank ang nakalaban nila? Sigurado na ang natalo ni Kapitan ay hindi isa sa mga may mataas na ranggo dahil ang mga may mataas na ranggo ay may cultivation sa kalahating hakbang na Void God Realm, at nagagawa pa nilang banta ang Void God Realm Kings. Sabi ni Lianya sa payak na tono. Nang marinig iyon, mas lalo pang na-pressure si Zhao Feng. Ang Pursuit of Death ay masyadong nakakatakot. Hindi nakapagtataka na walang nakatakas mula sa Pursuit of Death. Kahit na makatakas sila mula sa Death Guards, naroon pa rin ang Death Spirit Lords. Ang isang maliit na bilang ng mga target ay nasa Void God Realm at maaaring makatakas kahit na mula sa 4 na Death Spirit Lords, ngunit sa pinakadulo ay ang Emperor of Death mismo. Ang Eye of Death ay may mataas na antas ng kontrol sa mga batas ng kamatayan. Walang sino man sa kabila ng Kang Ocean ang may mas mataas na pangunawa kaysa sa kanya. Sa loob ng cabin ng kapitan. Ang Pursuit of Death. Hindi ako susuko. Kinagat ni Zhao Feng ang kanyang mga ngipin. Para siyang asong naliligaw na hinahabol. Hindi pa niya naranasan ang ganitong kahihiyan mula nang magsimula siyang magtanim. Hindi lamang ako makakatakas, magiging mas malakas ako at babayaran ko ang kahihiyan na ito ng maraming beses. Ang mga mata ni Zhao Feng ay naging puno ng layunin ng labanan. Ang pressure mula sa Pursuit of Death ay pinipiga ang kanyang potensyal. Sa loob ng 10,000 Ghost Pearl. Master, gumaling na ang mga sugat ko. Gagawa ako ng bagong array flag at gagawing perpekto ang mga isinumpang multo na bangkay. Tumunog ang boses ng Skeletal Division Leader. Tumango si Zhao Feng. Sa paglalakbay na ito, ang Skeletal Division Leader at si Lianya ay naging kanyang kaliwat kanang braso. Bibigyan sila ni Zhao Feng ng bahagi ng kanyang mga mapagkukunan. Halimbawa, nakatanggap si Lianya ng 2 barrels ng Heartblood Essence, at ang kanyang estado ng pag-iral ay hindi malayo sa pinakamataas na Small Origin Core Realm. Dati siya ay isang 1 in 1,000 years genius ng 6 Ring Palace 2-star sect, at si Zhao Feng ay nakatutok sa kanyang potensyal. May natitira pang 20 hanggang 30 barrels ng Heartblood Essence, at ang epekto ay napakahina para sa akin ngayon. Nag-isip si Zhao Feng habang nakababad siya sa asensya ng dugo ng puso. Ang epekto ng kakanyahan ng dugo sa puso ay mas mahina kaysa dati. 2 barrels lang ang ginamit niya sa nakalipas na 2 buwan. Ang aura mula sa Ancient Dream Realm at ang Heartblood Essence ay nagbigay daan sa estado ng pag-iral ni Zhao Feng na tumaas sa peak Great Origin Core Realm. Maging ang epekto ng aura ng Ancient Dream Realm ay naging mahina. Napabuntong hininga si Zhao Feng.
Sinubukan niya ang lahat ng paraan na maaaring magpapataas ng kanyang lakas, at napagtanto niya na habang papalapit ang kanyang estado ng pag-iral sa limitasyon sa pagitan ng Origin Core Realm at ng Void God Realm, mas malaki ang resistensya. Shua. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at pumasok sa misteryosong whirlpool sa loob ng lawa ng kanyang mata. Ang Ancient Dream Realm. Muling lumitaw si Zhao Fang sa kontinenteng ito. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay agad na na-pressure ng isang napakalaking kapangyarihan. Lahat ng nasa puso niya ay dalisay. Sipsipin. Si Zhao Fang ay nagsimulang sumipsip ng aura mula sa Ancient Dream Realm. Sa pagpasok niya sa lugar, mas naging pamilyar siya at mahusay sa pag-absorb ng aura. Ngayon ang kanyang katawan at source of true spirit ay parehong naka-absorb ng kaunting aura mula sa Ancient Dream Realm. Ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot na sa limitasyon ng mga tao. Kung hindi niya ito itatago, ang bawat paghinga at pagkilos niya ay tila naglalabas ng aura na parang sinaunang hayop. Kaya kung pumatay ng mga hayop sa kalahating hakbang na Origin Core Realm gamit ang aking katawan lamang. Naramdaman ni Zhao Fang ang malaking kapangyarihan at potensyal sa loob ng kanyang bloodline at katawan. Sa loob ng kanyang dantian, ang malagkit na source of true spirit ni Zhao Fang ay napalitan ng malabong purple half-step na True Yuan. Ang kalahating hakbang na True Yuan ay nabuo mula sa layunin ng Purple Destruction Wind Lightning. Nakakatakot ang aura ng pagkasira na nagmumula rito. Medyo malayo pa ako sa pagkakaroon ng sapat na pundasyon para subukang makapasok sa Origin Core Realm. Nalaman ni Zhao Fang na kaya niyang kontrolin ang kanyang katawan at linangin sa loob ng Ancient Dream Realm, at ang mga epekto ay hindi mabilang na mas mahusay kaysa sa labas ng mundo. Ang ikinapabuntong hininga niya ay napakalimitado ng oras na maaari siyang manatili rito. Makalipas ang ilang dosenang hininga, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa bibig ni Zhao Fang. 52 paghinga. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Dahan-dahan siyang lumalapit sa kanyang target na oras. Gamitin mong mabuti ang oras na ito. Mabilis na hinigop ni Zhao Fang ang aura mula sa Ancient Dream Realm sa kanyang katawan. Hindi na kasing bilis ng dati ang bloodline at katawan ko. Bakit hindi hayaang sumanib sa mata ang aura mula sa Ancient Dream Realm? Isang ideya ang lumitaw sa isip ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 606. Paghahanda sa pagsulong. Noong nakaraan, ang aura mula sa Ancient Dream Realm ay halos hinihigop ng bloodline ni Zhao Fang. Ngunit ngayon ay may ideya si Zhao Fang na ay absorb ang aura sa kanyang mata. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang ay direktang nakipag-ugnayan sa kanyang kaluluwa. Nagsimulang dumaloy ang aura ng wisps of the Ancient Dream Realm sa kanyang God Spiritual Eye. Weng! Isang ripple ang lumitaw sa ibabaw ng lawa habang mabilis nitong hinihigop ang aura. Biglang nanginig ang buong puso ni Zhao Fang. Ang kanyang kaluluwa, na konektado sa God Spiritual Eye, ay tila matagumpay ding na-absorb ang bahagi ng Ancient Dream Realm aura. Ang sensasyon ay parang isang uhaw na halaman na sumisipsip ng tubig, at ito ay nakaramdam ng labis na kasiyahan. Magaling, ang aura ng Ancient Dream Realm ay tila nakakatulong din sa kaluluwa. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Na-absorb ng kanyang bloodline at katawan ang maraming aura ng Ancient Dream Realm at humihina ang epekto nito, ngunit iba ito sa kanyang mata at kaluluwa. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan ni Zhao Fang na ay absorb ang aura sa kanyang mata, at ang epekto ay napakalinaw. Makalipas ang isang oras, ganap niyang na-absorb sa kanyang mata ang natitirang Ancient Dream Realm aura sa loob ng kanyang katawan. Sa pag-inspection dito, nakita niya na ang kapangyarihan sa loob ng lawa ng mata ay mas dalisay, at naramdaman ni Zhao Fang na parang lumakas ang kanyang kaluluwa at mas matatag na ngayon ang kanyang pundasyon. Ang aura mula sa Ancient Dream Realm ay tila nakakatulong ng kaunti sa kaluluwa, at maaari pa nga itong makatulong sa kaluluwa na mapawi. Inihambing ni Zhao Fang ang bago at pagkatapos. Sa susunod na buwan, inilagay ni Zhao Fang ang higit sa kalahati ng Ancient Dream Realm aura sa mata, at nalaman niyang ang kanyang kaluluwa ay naging mas siksik at makapal. Noong nakaraan, ang kaluluwa ni Zhao Fang ay naging mas malakas sa tulong ng Wood Spirit Essence Soul, ngunit hindi ito na-condensed. Ito ay katulad ng isang taong matabang. Maaaring maraming karne sa kanilang mga buto, ngunit hindi nila magagawang talunin ang isang matipunong lalaki.
Ngayong sinisipsip ni Zhao Feng ang aura mula sa Ancient Dream Realm para palakasin ang kanyang kaluluwa, ito ay naging mas condensed. Ang pagsipsip ng aura ay magbibigay daan sa aking kaluluwa na patuloy na lumakas. Anong uri ng mga pagbabago ang ay dudulot nito sa hinaharap? Nakaramdam si Zhao Feng ng instinct na palakasin ang kanyang kaluluwa. Sa panandaliang panahon, maaari lamang nitong palakasin ang kanyang pandama at palakasin ang kanyang pundasyon, ngunit sinabi sa kanya ng instinct na magdadala ito sa kanya ng hindi maisip na mga benepisyo sa hinaharap. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay dumating sa ibang pagkakataon at hindi mahalaga sa ngayon. Sa kasalukuyan, naramdaman lamang ni Zhao Feng na ang kanyang kaluluwa ay nakakakuha ng mga benepisyo mula sa pag-absorb ng aura ng Ancient Dream Realm, kaya sinubukan lang niyang sumipsip hanggat kaya niya. Pagkalipas ng 2 buwan, ang kaluluwa ni Zhao Feng ay tumaas ng mabilis. Ang unang ilang buwan ay nagkaroon ng pinakamahusay na epekto, ang kanyang kaluluwa ay nalampasan ang Small Origin Core Realm at ngayon ay maihahambing sa Great Origin Core Realm. Ito ay lubhang condensed. Higit pa rito, naramdaman ni Zhao Feng na parang ang kanyang kaluluwa ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam dito. Isang bagay ang sigurado, ang kanyang kaluluwa ay mas makapal at mas condensed kaysa dati, at ang aura nito ay mas malapit sa source. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay ang pagiging sensitibo ni Zhao Feng sa Heaven Earth Yuan Qi at ang kanyang pag-unawa sa Purple Destruction Wind Lightning ay mas mahusay kaysa dati. Lumipas ang oras sa paglalakbay. Sa isang kisap mata, kalahating taon ang lumipas. Ang paglalakbay sa nakalipas na kalahating taon ay naging lubhang maayos. Ang dalawang bise-kapitan, sina Lulan Jishui at Li Yanya, ay gumawa ng mga panloob at panlabas na gawain ayon sa pagkakabanggit. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay paminsan-minsan ay tumalon sa kubyerta at naghagis ng ilang lumang barya sa hangin bago ituro ang isang bagong direksyon. Si Li Yanya at Lulan Jishui ay hindi nang ahas na sumalungat sa panghuhula ng maliit na pas ang magnanakaw. Sa loob ng kabin ng kapitan, nalaman ni Zhao Feng na, sa tuwing ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagbabago ng direksyon, ang pakiramdam ng panganib sa kanyang kaluluwa ay humihina ng kaunti. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tila may mahiwagang kakayahan upang maiwasan ang panganib at makahanap ng kapalaran. Napaisip si Zhao Feng. Makalipas ang 1 oras, nag-anunsyo siya. Magtipon kayo sa discussion hall. Sa loob ng discussion hall, lumitaw lahat sina Zhao Feng, Li Yanya, Lulan Jishui, at ang Skeletal Division Leader. Ang mga ganitong uri ng talakayan ay napakabihira, at ang iba ay tumingin kay Zhao Feng. Bilang kapitan, ang bawat desisyon niya ay maaaring makaapekto sa kapalaran ng lahat ng naruroon. Ang aura ni Zhao Feng ay naging hindi maarap. Hindi ko siya makita ngayon. Ininspeksyon ng Skeletal Division Leader ang master nito. Kung masasabing alam pa rin ng Skeletal Division Leader ang mga katangian ni Zhao Feng kalahating taon na ang nakakaraan, hindi na ngayon. Ang casual na aura lamang na nagmumula kay Zhao Feng ay nagdiin kay Li Yanya at sa Skeletal Division Leader. Ang panggigipit na ito ay hindi lamang nagmula sa kanyang estado ng pag-iral. Nagmula rin ito sa kanyang kaluluwa. Ang estado ng pag-iral at kaluluwa ng batang kapitan na ito ay parehong nalampasan ang akin. Huminga ng malalim si Li Yanya. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang cultivation ay halos nasa peak Small Origin Core Realm, at nalampasan niya ang Skeletal Division Leader sa mga tuntunin ng cultivation. Master, mukhang natugunan mo ang lahat ng kinakailangan upang subukang magtagumpay sa Origin Core Realm. Bulalas ng Skeletal Division Leader. Pambihirang tagumpay sa Origin Core Realm. Nanginig ang puso ni Lulan Jishui. Ang batang kapitan na ito ay 21 taong gulang lamang at natugunan na ang lahat ng kinakailangan upang magtagumpay. Tama iyan. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ko kayong lahat pinatawag dito ngayon. Tumanggo si Zhao Feng at hindi sumang-ayon. Ang kanyang estado ng pag-iral ay papalapit na sa limitasyon ng Great Origin Core Realm, at ang kanyang soul power ay maihahambing din sa Great Origin Core Realm dahil ito ngayon ay mas condensed kaysa dati. Sa mga tuntunin ng pag-unawa, naunawaan niya ang 40 hanggang 50% ng Purple Destruction Wind Lightning. Ang kanyang lakas ay tumaas ng husto kumpara sa kanyang lakas pabalik sa 2-star battlefield. Sa sandaling ito,
naabot na niya ang limitasyon ng half-step na Origin Core Realm. Isa pang kalahating hakbang at siya ay magiging isang tunay na soberano. Kailangan kong makahanap ng ligtas na kapaligiran para makapasok sa Origin Core Realm. May isa pang issue din. Mabilis na nakarating si Zhao Feng sa punto. Ang kapaligiran sa loob ng Limitless Ocean ay hindi masyadong matatag, at ang Heaven Earth Yuan Qi ay sobrang manipis. Hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian upang magtagumpay. Kung may biglang nangyari noong sinusubukan niyang mag-breakthrough, ito ay kakilakilabot. Isang espesyal at ligtas na kapaligiran. Ang Void Ocean Spiritual Palace lang ang naroon. Sagot ni Lianya. Ang Void Ocean Spiritual Palace ay isang tahimik na lugar at isang high-tier na supply station. Kahit na ang 2-star na sekta ay hindi nang ahas na saktan ang Void Ocean Spiritual Palace. Mabuti. Sa nakalipas na kalahating taon, ang lakas ng mga isinumpang bangkay ng multo ay papalapit na sa kalahating hakbang na Origin Core Realm, at ang aking cultivation ay nagkaroon din ng bottleneck, kaya lahat tayo ay nangangailangan ng ilang bihirang mapagkukunan. Napailing ang Skeletal Division Leader. Tumango si Lulan Jishui bilang pagsang-ayon. Ang Void Ocean Spiritual Palace ang pinakaligtas na supply point, at kailangan ding bumili ng mga sailor ng ilang gamit. Ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay nangangailangan din ng ilang mga materyales upang palakasin at ayusin ito. Ang mungkahi ay sinang-ayunan ng lahat at lahat sila ay nasa sabik. Pagkatapos ng lahat, ito ay lubhang nakakabagot na walang ginawa kundi ang maglakbay sa barko. Kapitan, ano ang isa pang mahalagang isyu? Nagtataka na tanong ni Lianya. Ang pagpasok sa Origin Core Realm ay isa lamang sa mga dahilan niya para pumunta sa Void Ocean Spiritual Palace. Ito ay tungkol sa Spiritual Zone Teleportation Array. Nagsalita si Zhao Feng sa isang solemne na tono. Spiritual Zone Teleportation Array. Naunawaan ni Lianya pagkatapos pag-isipan ito. Ang paglalakbay sa True Martial Sacred Land ay napakahaba. Kailangan natin ng 5 hanggang 6 na taon para maabot ang True Martial Sacred Land sa ating kasalukuyang bilis. Masyadong mahaba ito. Nagpatuloy si Zhao Feng. 5 o 6 na taon. Hindi naman ganoon katagal. Ang Skeletal Division Leader ay hindi naabala, ngunit si Zhao Feng ay 22 taong gulang lamang. Matagal na panahon para sa kanya. Sa kabilang banda, ang Skeletal Division Leader ay nabuhay ng ilang daang taon. May teleportation array sa bawat Void Ocean Spiritual Palace na maaaring magpadala ng mga tao mula sa isang Void Ocean Spiritual Palace patungo sa isa pa. Maaari rin itong magpadala ng mga tao sa True Martial Sacred Land, ngunit napakahirap para sa mga hindi miyembro ng Sacred Lands na gamitin ito. Medyo alam ni Lianya ang tungkol dito, at alam ni Zhao Feng ang kahirapan. Sa Thousand Fluang Islands Zone, humingi siya ng tulong sa 2 henyo mula sa Sacred Lands, ngunit ayaw siyang tulungan ni Jiang Fan at Chen Yilan. Lianya, galing ka sa isang sekta na may 2.5 bituin. Wala na bang paraan? Si Zhao Feng ay hindi naniniwala na walang posibilidad. Talagang 1 toneladang tao ang gustong pumunta sa True Martial Sacred Land. Sa 5 Mountain Islands Zone, kung magtatanong ang isang Void God Realm expert, maaaring pumayag ang Void Ocean Spiritual Palace Lord. Sagot ni Lianya. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Galing sa 2.5 bituin na sekta, si Lianya ay talagang may kaalaman. Pero pumasok na tayo sa bagong island zone. Mayroon bang ibang paraan? Ang mga mata ni Zhao Feng ay dumapo kay Lianya ng may pag-asa. Ang kanilang oras ng paglalakbay ay mababawasan ng husto kung magagamit nila ang Spiritual Zone Teleportation Array. Kasabay nito, mababawasan din nito ang banta mula sa Pursuit of Death. Kapitan, ipaubaya mo ito sa akin. May aalamin ako pagdating natin sa susunod na Void Ocean Spiritual Palace. Kumislap ang mga mata ni Lianya. Pumayag naman siya. Tumango si Zhao Feng. Si Lianya ay isang may kakayahang tao. Siguro makakahanap talaga siya ng breakthrough point. Makalipas ang kalahating buwan, pumasok ang Blue Lightning Sea Sky Ship sa gitna ng isang bagong island zone, ang Eternally Sealed Islands Zone. Kapitan, malapit na tayo sa pinakamalapit na Void Ocean Spiritual Palace. Sabi ni Lulan Jishui. Pagkalipas ng ilang oras, lumitaw ang isang bola ng asol na liwanag,
na nag-aalis ng ambon ng walang limitasyong karagatan. Ang ibabaw ng ilang bulwagan at palasyo ay makikita sa loob ng asol na bola ng liwanag. Whoosh! Mabilis na dumaan ang barko sa barrier at nakarating sa harap ng Void Ocean Spiritual Palace. Ang Void Ocean Spiritual Palace ay isang institusyon na kumalat sa lahat ng dako. Ang bawat zone ng isla ay may isa, at sila ay higit sa lahat ay pareho. Inalis ni Zhao Feng ang barko, at hawak ng mga tripulante ang kanilang Void Ocean Token habang papasok sila sa Void Ocean Spiritual Palace. Ang Void Ocean Token ay maaaring gamitin sa alinmang Void Ocean Spiritual Palace. Naghanap muna sila ng hotel pagkapasok nila. Si Li Yanya, ang Skeletal Division Leader, si Lulan Jishui, at ang iba pang mga marino ay umalis ng mag-isa. Sa kanila, si Li Yanya ang may pananagutan sa pag-alam tungkol sa Spiritual Zone Teleportation Array. Ang Skeletal Division Leader ay naghahanap ng mga bagay para sa Ghost Corpse Cursed Array at ilang mapagkukunan para sa sarili nitong bottleneck. Si Lulan Jishui ang may pananagutan sa paghahanap ng mga materyales na kailangan para sa barko, at si Kapitan Zhao Feng ay gumagawa ng mga huling paghahanda upang magtagumpay. King of Gods, Kabanata 607. Change of the Origin Core. Pagkarating sa Void Ocean Spiritual Palace, inayos muna ni Zhao Feng ang kanyang mga mapagkukunan, na kinabibilangan ng mga item na nauugnay sa hangin at kidlat, primal crystal stones, at iba pang bihirang mapagkukunan. Nagsimula siyang magbuklat ng ilang libro. Hanggat ang isa ay may sapat na primal crystal stones, makakabili ng balita, impormasyon, at kaalaman. Sa totoo lang, lubos na kumpiyansa si Zhao Feng sa pagpasok sa Origin Core Realm. Matapos ang paulit-ulit na pagsipsip ng aura mula sa Ancient Dream Realm at paggamit ng Heartblood Essence, ang kanyang estado ng pag-iral ay tumaas ng mabilis, na lumalapit sa limitasyon ng Great Origin Core Realm. Ang estado ng pagkakaroon ng karamihan sa aktwal na Great Origin Core Realms ay hindi kasing lakas ng kay Zhao Feng. Higit pa rito, nagsimula na siyang makipag-ugnayan at maunawaan ang layunin ng iba pang Origin Core Realms matagal na ang nakalipas. Si Lu Tianyi, ang Skeletal Division Leader, ang Patriarch ng Iron Blood Religion, ang random na Great Origin Core Realms na nakilala niya, at maging ang layunin mula sa Half-Step Void God Realm. Natugunan na ni Zhao Feng ang kinakailangang ito noong siya ay nasa True Lord rank. Ang kanyang layunin at pangunawa ay nalampasan pa ang normal na Small Origin Core Realms, na dahil sa kung gaano kalakas ang kanyang kaluluwa, pati na rin ang mga kakayahan sa pag-aaral ng God's Spiritual Eye. Ayon sa mga libro, ang pagkakataong makapasok sa Origin Core Realm ay napakababa. Maraming mga half-step na Origin Core Realms ang nangangailangan ng ilang pagsubok, at kahit na ganoon, maaaring hindi sila magtagumpay. Nalaman ni Zhao Feng na ang kahirapan ay medyo mas mahirap kaysa sa naisip niya. Ang pagpasok sa Origin Core Realm ay maaaring ilarawan sa pamamagitan ng 4 na salita. Yuan Chi Core Formation. Gaya ng iminungkahing pangalan, ito ay upang gawing isang Yuan Core ang Yuan Chi at asensya ng isang tao, na maaari ding tawaging Core Center. Ang Yuan Core Center ay nahati sa 2 tier. Ang isa ay ang normal na Yuan Core ng isang Small Origin Core Realm, at ang isa ay ang Crystal Core ng isang Great Origin Core Realm. Ang True Spirit Realm to the Small Origin Core Realm at the Small Origin Core Realm to the Great Origin Core Realm ay 2 pangunahing pagbabago sa kapangyarihan. Hindi nakakagulat na napakalaki ng pagkakaiba ng Small Origin Core Realm at Great Origin Core Realm. Mas naunawaan ni Zhao Feng ang tungkol sa Origin Core Realm. Sa ngayon, ang kailangan niyang gawin ay Yuan Chi Core Formation. Nakumpleto na niya talaga ang kalahati ng prosesong ito. Sa loob ng kanyang dantian, mayroong isang napakadalisay na kalahating hakbang na True Yuan. Sinadya ni Zhao Feng na pabagalin ang kanyang bilis ng conversion nang makapasok siya sa kalahating hakbang na Origin Core Realm at pinagsama ang layunin ng Purple Destruction dito. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan at pag-unawa, ang kalahating hakbang na True Yuan ni Zhao Feng ay mas malalim kaysa sa ilang tunay na sovereigns. Sa makatuwid, ang kalahating hakbang na True Yuan ni Zhao Feng ay may napakataas na kalidad, at naglalaman ito ng mga batas ng hangin at kidlat. Ang aura ng Ancient Dream Realm ay gumanap din dito, at ang Purple Destruction Wind Lightning ay mas malapit sa pinagmulan nito.
Ang aura ng pagkasira nito ay nalampasan ang Wind Lightning Emperor noong nasa ganitong antas siya. Sa katotohanan, ang half-step na True Yuan ni Zhao Fang ay mas malakas na kaysa sa True Yuan ng ilang Small Origin Core Realms. Siyempre, ang kapangyarihan ay kapangyarihan, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang dalawa ay kinakailangang nasa parehong antas. Makalipas ang kalahating araw, magsimula na tayo. Nabasa ni Zhao Fang ang lahat ng mga teorya at ngayon ay opisyal na susubukan na magtagumpay. Sa loob ng kanyang dantian, ang pinagmumulan ng kapangyarihan ay ganap na lila at malagkit. Iyon ay kalahating hakbang na True Yuan. Ho! Umupo si Zhao Fang at inilipat ang enerhiya sa kanyang buong katawan habang pinipiga niya ang lahat ng kanyang potensyal. Nagsimulang mag-ipon ang mga surge ng purple liquid sa kanyang dantian. Natakot si Zhao Fang sa kanyang mga aksyon. Hindi niya napagtanto na ang kanyang katawan ay may napakaraming potensyal, na dahil ang kanyang estado ng pag-iral ay lumakas ng husto mula sa aura ng Ancient Dream Realm. Ang kulay lila na likido ay kasing kapal ng konji, at nagsimula itong mag-compress pagkatapos masipsip ang essence mula sa buong katawan. Yuan Chi Core Formation. Ito ay isang mabagal at mahirap na proseso na nangangailangan ng buong atensyon. Lumipas ang araw-araw. Pagkaraan ng 10 araw, ang kulay lila na pinagmulan sa loob ng kanyang dantian ay nagkaroon ng mga palatandaan ng pagpatuyo. Sobrang bilis. Nagulat si Zhao Fang. Ayon sa mga libro, ang prosesong ito ay karaniwang tumatagal ng 2 buwan, at kung hindi ito maaaring maging isang core center, sa halip ay masasaktan ng kapangyarihan ang katawan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang malaking hakbang mula sa Source of True Spirit tungo sa isang core center. Anumang maliit na pagkakamali ay maaaring mangahulugan ng kabiguan. Sa sandaling ito, ang kay Zhao Fang ay 4 o 5 beses na mas mabilis kaysa karaniwan. Mukhang siguradong makakalusot ako. Ngayon kailangan ko lang makita kung gaano katibay ang pundasyon ko pagkatapos makalusot. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Noong nakaraan, nang makapasok siya sa True Lord rank, napakatibay na ng kanyang pundasyon, kaya dumiretso siya sa early stage na True Lord rank, lumampas sa simulang yugto. Ito ay pareho ngayon. Ang pundasyon ni Zhao Fang ay madaling nalampasan ang mga panimulang yugto ng Small Origin Core Realm. Pagkaraan ng 1 pang 4 o 5 araw, ang sentro ng Source of True Spirit ni Zhao Fang ay halos ganap na natuyo at pinagsama. Gayunpaman, ang bahaging natuyo ay umabot lamang ng 10 bahagi ng kabuuang lugar. Sa sandaling ito, ang pinagmumula ng kapangyarihan ni Zhao Fang ay napino sa limitasyon. Ang sentro ng Source of True Spirit ay teknikal na natuyo. Kung magpapatuloy ito sa bilis na ito, matutuyo lahat sa loob ng 10 araw. Naramdaman ni Zhao Fang na ito ay masyadong maayos. Ang mas nakakagulat, mayroong isang mahinang halaga ng True Yuan na nagmumula sa tuyong lugar. Ito ang totoo, kumpletong True Yuan at hindi ang half-step na True Yuan. Hindi lamang natuyo ang sentro ng Source of True Spirit, ang mga butil ng purong True Yuan ay nagsisimula ng tumulo. Ang mga butil ng True Yuan na ito ay malakristal na lila, at mayroon silang mahiwagang mga ukit na naglalaman ng pangunawa ni Zhao Fang sa hangin at kidlat. Higit pa rito, ang mga ukit na ito ay nagdulot ng isang malakas na pag-akyat ng pagkasira. Nagsimula na akong bumuo ng True Yuan. Karaniwang nangyayari iyon sa sandaling malapit ng magtagumpay ang isa. Bahagyang natulala si Zhao Fang. Masyadong mabilis ang lahat. Higit na nalampasan nito ang nabasa niya sa mga libro. Masyadong mabilis ang bilis na ito. Bahagyang nabahala si Zhao Fang. Tama iyan. Isang ideya ang biglang lumitaw sa isip ni Zhao Fang. Maaari kong pabagalin ang bilis ng pag-compress ng aking kalahating hakbang na True Yuan at sumanib sa ilang aura mula sa Ancient Dream Realm. Ang pagpapabagal sa bilis ng pag-compress sa kanyang Yuan Chi ay nangangahulugan ng pagbaba ng lakas ng kanyang tagumpay. Ang mga normal na cultivator ay hindi maglalakas loob na gawin ito dahil ang buong proseso ay karaniwang ginagawa sa isang pagtatangka. Ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring mangahulugan na ang pinagmumulan ng pagpapatayo ay maaapektuhan. Gayunpaman, hindi kailangang mag-alala ni Zhao Fang tungkol sa problemang iyon. Hindi na niya kinailangan pang tumuon sa pag-condense ng kanyang half-step na True Yuan. Sa puntong ito,
Hindi mapigilan ni Zhao Fang ang kanyang momentum, at imposibleng hindi siya makalusot kahit na gusto niya. Kung malalaman ito ng mga normal na magsasaka na hindi nakalusot, malamang na magsusuka sila ng dugo. Shua. Ang kamalayan ni Zhao Fang ay pumasok sa Ancient Dream Realm. Dahil sa katotohanan na siya ay nasa kalagitnaan ng paglusob, nais lamang ni Zhao Fang na manatili dito para sa ilang paghinga at humigop ng kaunti. Gayunpaman, sa sandaling pumasok siya sa Ancient Dream Realm, isang napakalaking pressure ang dumurog sa kanya. Ang half-step na True Yuan ni Zhao Fang na nagko-convert at natutuyo ay biglang tumigil. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, tumalon ang puso ni Zhao Fang, ngunit sa kabutihang palad, ang rate ng conversion ay nabawasan lamang ng malaki. Hindi ito nagsimulang mag-liquidate. Biglang napagtanto ni Zhao Fang na ang natuyong pinagmulan ng tunay na espiritu ay nagkaroon ng koneksyon sa sinaunang Dream Realm. Kapag pumasok sa Origin Core Realm, kailangan ng isang tao ng sapat na kapangyarihan at layunin mula sa labas ng mundo. Sa makatuwid, ang isang malakas na layunin ay isang mahalagang pangangailangan. Halos nakalimutan ko na ang Ancient Dream Realm at reality ay magkahiwalay na dimensyon. Hindi maisip ni Zhao Fang kung ano ang mangyayari kung makalusot siya rito. Biglang naramdaman ni Zhao Fang ang Heaven-Earth Aura mula sa Ancient Dream Realm na bumaon sa kanyang kaibuturan. Boom! Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Kahit na ang Heaven-Earth Aura ay napakanipis, at ang rate ng pagsipsip ay hindi kahit isang libo ng mundo sa labas, isang malaking presyon ang dumaan sa kanya. Para siyang tinamaan ng kidlat. Kailangang malaman ng isa na ang Heaven-Earth Aura ay hindi lamang ang normal na Ancient Dream Realm Aura. Malamang na ito ang Heaven-Earth Yuan Qi ng dimensyong ito. Isang hininga. Dalawang hininga. Tatlong hininga. Ang estado ng pag-iral ni Zhao Fang ay hindi makayanan ang ganoong pressure at ang kidlat na sensasyon. Tatlong paghinga mamaya. Wow! Si Zhao Fang ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang ang kanyang kamalayan ay bumalik sa realidad. Napakagaan ng pinsalang natamo niya, higit sa lahat ay ang panginginig ng kanyang sentido at dugo. Hindi maganda. Si Zhao Fang ay likas na tinitingnan ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan at nalaman na ang tuyong lugar ay nabasag ng Heaven-Earth Aura mula sa Ancient Dream Realm. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso, at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ngayong nabasag na ang gitna, ang halaga ng kalahating hakbang na True Yuan na mayroon siya ay nabawasan ng 10%. Nataranta ang buong dantian niya. Para itong inatake. Si Zhao Fang ay gustong umiyak. Para siyang itinulak pabalik sa sandaling nakalusot siya sa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Ang dami ng kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay biglang nabawasan ng 10%. Ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagsisisi. Hindi na siya dapat pumasok sa Ancient Dream Realm noong pumapasok siya. Huminga ng malalim si Zhao Fang at pilit na kumalma bago muling siniyasat ang kanyang dantian. Maghintay. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay nagbago ng husto habang sinisiyasat niya itong mabuti. Kahit na ang dami ng kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay bumaba ng 10%, ang kalidad ay tumaas sa isang bagong antas. Ang enerhiya at kakanyahan na nasa loob ng natitirang kalahating hakbang na True Yuan ay halos kapareho ng normal na True Yuan. Weng! Isang maliit na butil ng purple ang lumitaw sa palad ni Zhao Fang. Hindi ito ang normal na malabong lila. Ito ay purong lila. Ang bungkus ng lila ay napakalalim, at ang mga ukit dito ay nagbigay ng sinaunang at mapanirang aura. Paano ito posible? Natarante si Zhao Fang. Ang casual na tipak na ito ng Purple Destruction Wind Lightning na kanyang nabuo ay maihahambing sa Purple Destruction Wind Lightning sa 80 hanggang 70% pangunawa. Kailangang malaman ng isa na 40 hanggang 50% pa lang ang naintindihan niya sa ngayon. Higit pa rito, ang Purple Destruction Wind Lightning ay naglalaman ng Heaven-Earth Aura mula sa Ancient Dream Realm, na magkakaroon ng hindi kilalang mga katangian nito. King of Gods, Kabanata 608. Sovereign. Bagamat ang tuyong pinagmumulan ng kapangyarihan ay gumuho at ang dami ng kapangyarihan na maaari niyang hawakan ay nabawasan sa 70%, ang kalahating hakbang na True Yuan sa kanyang katawan ay sumailalim sa isang hindi kapani-paniwalang pagbabago.
Ang Purple Destruction Wind Lightning ni Zhao Fang ay umabot na sa 80 hanggang 70% mastery, at ang aura ng destruction na nakapaloob sa loob ay ilang beses na mas malakas. Bagaman ito ay kalahating hakbang na True Yuan pa rin, ang aura nito ay hindi gaanong naiiba sa True Yuan. Naramdaman ni Zhao Fang ang tipak ng Purple Destruction mula sa kanyang palad, at ang pagkakaiba ay hindi lamang iyon. May kinalaman din ito sa pagbabago sa pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Ang pagpasok sa Origin Core Realm sa Ancient Dream Realm ay nangangahulugan na malamang na naabsorb ko ang ilan sa kapangyarihan ng hangin at kidlat mula sa lugar na iyon. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Siya ay may kakaibang pakiramdam. Kahit na ang Purple Destruction Wind Lightning ay nagmula sa pamana ng Wind Lightning Emperor, ang kanyang pinagmulan ng hangin at kidlat ay sumailalim sa hindi kilalang pagbabago. Kahit na ang Wind Lightning Emperor ay malamang na hindi alam kung anong uri ng landas ang tatahakin ni Zhao Fang sa kalsada ng Wind Lightning. Marahil ito ang ibig sabihin ng pagtaas ng mas mataas pagkatapos ng pagbagsak. Nalaman ni Zhao Fang na, kahit na ang dami ay bumaba ng 10%, lahat ng iba pa ay nagbago ng husto. Magsimula tayo ulit. Umupo si Zhao Fang at nagpalipat-lipat ng kanyang enerhiya. Ang aksidente kanina ay naging dahilan upang mabaigo ang kanyang orihinal na maayos na proseso, ngunit si Zhao Fang ay hindi nakaramdam ng pagkatalo. Sa halip, sinimulan na lang niya ang proseso ng paglusot muli. Nagsimulang magtipon ang kulay purple na pinagmulan sa loob ng kanyang dantian at ang nakakatakot na aura nito. Maaari lamang itong magtipon. Walang kakayahan si Zhao Fang na i-compress ito. Pagkatapos ng pagbabago, ang kalahating hakbang na True Yuan ay naging napakataas, at ang kapangyarihan nito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa True Yuan ng isang normal na Origin Core Realm. Makalipas ang kalahating araw, nagsimulang matuyo ang lilang pinagmulan. Sobrang bilis. Napatalon si Zhao Fang sa takot. Pagkatapos ng pagbabago, ang kalidad ng pinagmulan ay naging masyadong malakas. Nalampasan nito ang mga inaasahan ng orihinal na Wind Lightning Emperor na mana. Naghinala si Zhao Fang na ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan ay umabot na sa True Yuan level. Kung hahayaan niya lang itong lumamig saglit, automatiko itong matutuyo kaagad. Makalipas ang kalahating araw, nagsimulang mag-compress ang source ni Zhao Fang sa isang core center na kasing laki ng bin. Ang core center ay isang madilim, kumikinang na lila. Matagumpay akong nakabuo ng core center. Bahagyang natulala si Zhao Fang. Ang buong proseso ng pagbuo ng kanyang core center ay natapos sa isang hakbang. Boom! Sa sandaling nabuo ang core center, nagsimulang maglakbay ang enerhiya at diwa ni Zhao Fang sa buong katawan niya. Kasabay nito, ang mga lilang ulap ay nagsimulang magtipon at mabuo sa itaas ng silid ni Zhao Fang, at ang nakakatakot na kidlat ay bumalot sa lahat sa loob ng 1 milya. Ang mga aura ng hangin at kidlat ay bumuo ng isang nakakatakot na presyon, at lahat ng tao sa hotel ay nanginginig ng hindi mapakali. Anong malakas na hangin at kidlat? May aura din ng destruction. Mukhang may pumasok sa Origin Core Realm. Buntong hininga, bulalas, at paghanga ay nanggaling sa hotel. Ang radius ng layunin ng sovereign na ito ay hindi malaki, ito ay talagang mas maliit kaysa sa karamihan, ngunit ang pressure ay halos maihahambing sa isang Great Origin Core Realm. Ang aura ng sovereign na ito ay hindi pangkaraniwan. Mayroong iba pang mga sovereign sa hotel, at naranasan din nilang makapasok, ngunit ang aura mula sa core center na ito ay naging dahilan upang maging sila ay hindi mapalagay. Sa loob ng silid, Origin Core Realm. Naging matagumpay ba ako? Ngunit, ang core center na pinag-condensed ko ay mas maliit kaysa sa mga normal na sovereigns. Bulong ni Zhao Fang. Sa katunayan, ang core center na kanyang condensed ay mas maliit ng halos kalahati kumpara sa isang normal na core center sa mga libro. Nangangahulugan ito na ang cultivation ni Zhao Fang ay nasa mga unang yugto lamang ng Small Origin Core Realm, ngunit mula sa aura at lakas na nararamdaman niya, dapat itong mas malakas kaysa sa middle stage na Small Origin Core Realms. Higit pa rito, ang pinagmumula ng kapangyarihan ni Zhao Fang ay sumanib sa layunin at pag-unawa sa Purple Destruction Wind Lightning, na umabot na sa mastery. Sa makatuwid, ang aura mula kay Zhao Fang ay malabo.
Ito ay tila isang maagang yugto na Small Origin Core Realm at isang middle stage na Small Origin Core Realm sa parehong oras. Makakalusot ako sa middle stage Small Origin Core Realm hanggat lumaki ang aking core center. Ang late stage na Small Origin Core Realm ay hindi rin masyadong malayo sa akin. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng at dahan-daang itinago ang kanyang aura. Pagkatapos ng pagbagsak, ang kanyang pinagmumulan ng kapangyarihan ay naging lubhang dalisay. Kahit na mabilis na nakalusot si Zhao Feng, wala sa kanyang true yuan ang nailabas. Nangangahulugan ito na, kapag itinago niya ang kanyang tunay na aura, tila siya ay nasa unang bahagi pa lamang ng Small Origin Core Realm. Binabati kita, Master, sa pagpasok sa Origin Core Realm. Binabati kita sa tagumpay, Kapitan. Dumating na ang Skeletal Division Leader, Li Yanya, Lulan Jishui, at ang kumpanya at naghihintay sa labas ng silid. Ang mga soberanya ay mga pinakamataas na bilang sa ilang normal na isla, at sila ay itinuturing na mga eksperto sa walang limitasyong karagatan na sasalubungin ng may paggalang. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at naglakad palabas ng silid. Maraming spiritual senses ang nag-scan, at ang mga ekspresyon ng mga may-ari ay nagbago lahat. Malinaw na walang sino man sa kanila ang umaasa na ang bagong soberano ay napakabata. Ang Skeletal Division Leader, Li Yanya, at Lulan Jishui ay lahat ay may komplikadong mga ekspresyon at iba't ibang emosyon. Sa gitna nila, mabigat ang emosyon ng Skeletal Division Leader, at parang wala itong magawa. Ang cultivation ni Zhao Feng ay umabot sa sarili nito. Kahit noong nasa half-step Origin Core Realm si Zhao Feng, mas malakas na siya kaysa rito. Ngayon ay hindi na nito makita si Zhao Feng. Si Li Yanya at Lulan Jishui ay nabigla sa potensyal at talento ni Zhao Feng. Pareho silang nasa taas sa mga tuntunin ng talento. Si Lulan Jishui ang pinakadakilang kababalaghan sa 8 Desolate Mountains, at mayroon siyang status na katulad ng kay Yu Tianhao sa Azure Flower Continent. Si Li Yanya ay isang minsan sa 1,000 taon na henyo mula sa 2.5 bituin na sekta, ang Six Ring Palace. Upang makapasok sa Origin Core Realm sa murang edad. Malamang na ang mga mula sa Spiritual Sacred Lands lang ang may kukumpara sa kanya. Naramdaman ni Li Yanya na hindi siya kasing galing ni Zhao Feng. Tumingin si Zhao Feng sa paligid at pinagmasdan ang emosyon ng lahat. Naramdaman niya ang napakaraming katulad na mga tingin sa kanyang landas ng paglilinang, ngunit ang isang soberano ay isang pinakamataas na dalubhasa sa Azure Flower Continent. Maging si Zhao Feng ay nakaramdam ng pagmamalaki. Gayunpaman, nang isipin niya ang tungkol sa Pursuit of Death, ang pagmamataas ni Zhao Feng ay agad na nawala. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Zhao Feng ang ilang ulat mula sa lahat ng tao sa silid. Ang array flag para sa Ghost Corps Cursed Array ay natapos kalahating taon na ang nakalipas, at ang lakas ng mga sinumpaang Ghost Corpses ay papalapit na sa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Ang isang maliit na bilang ay umabot na sa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Unang nagsalita ang Skeletal Division Leader. Matapos gumastos ng malaking halaga ng mga mapagkukunan, ang kapangyarihan ng Ghost Corps Cursed Array ay napabuti sa isang ganap na bagong antas. Tumanggo si Zhao Feng. Kapag ang daang Ghost Corpses ay umabot sa kalahating hakbang na Origin Core Realm at nilamon ang dugo at diwa ng 100 sovereigns, magkakaroon ng bagong tagumpay. Higit pa rito, may isa pang naisip si Zhao Feng, na pagsamahin ang aura ng Ancient Dream Realm sa mga sinumpaang Ghost Corpses, ngunit iyon ay isang pag-iisip lamang sa ngayon. Wala pang gagawing aksyon. Kapitan, ang barko ay naayos at pinalakas. Ang mga mandaragat ay pawang naglilinang sa loob ng Void Ocean Spiritual Palace. Sabi ni Lulan Jishui. Parehong natapos ng Skeletal Division Leader at Lulan Jishui ang kanilang mga ulat. Sa wakas ay dama po ang tingin ng lahat kay Li Yanya, at maging si Zhao Feng ay hindi maiwasang umasa. Naging maayos ang mga gawain ng lahat, at may mahalagang gawain si Li Yanya. Ang balita ng Spiritual Zone Teleportation Array ay inilagay sa parehong prioridad tulad ng pagpasok sa Origin Core Realm. Kapitan, itong Void Ocean Spiritual Palace ay nasa teritoryo ng Eternally Sealed Island Zone at, ayon sa balitang nakuha ko mula sa 10,000 News Building,
Itong Void Ocean Spiritual Palace ay mayroon ding Spiritual Zone Teleportation Array na konektado sa ilang dosenang Void Ocean Spiritual Palace sa mga nakapalibot na island zone. Ngumiti si Lianya at sinabi. Ang 10,000 News Building ay isang lugar sa Void Ocean Spiritual Palace kung saan ibinebenta ang mga balita. Hanggat ang isa ay may sapat na Primal Crystal Stones, walang gaanong balita na hindi masasabi sa iyo ng 10,000 News Building. Tulad ng inaasahan, mayroong isang Spiritual Zone Teleportation Array sa Void Ocean Spiritual Palace. Si Zhao Feng ay patuloy na tumingin kay Lianya. Ang isang Spiritual Zone Teleportation Array ay karaniwang maaaring sumasaklaw sa layo na hindi bababa sa isang buong island zone. Kahit na ang ilang 2-star na sekta ay hindi ganoon ang kakayahan. Ang napakalaking Spiritual Zone Teleportation Array ay maaaring mag-teleport sa pagitan ng Spiritual Sacred Lands. Kapareho ito ng ibang Void Ocean Spiritual Palaces. Ang Void Ocean Spiritual Palace sa Eternally Sealed Islands Zone ay kinokontrol ng Void Ocean Spiritual Palace Lord, at karaniwang nangangailangan ng pag-aproba ng Void Ocean Spiritual Palace Lord para magamit ito. Tumigil si Lianya. Eternally Sealed Void Ocean Spiritual Palace Lord. Ang Void Ocean Spiritual Palaces ay nakakalat sa walang limitasyong karagatan, at halos lahat ng island zone ay may isa. Ang pinuno ng Void Ocean Spiritual Palace sa Eternally Sealed Islands Zone ay ang Eternally Sealed Palace Lord. Mayroon bang paraan para hayaan ang Eternally Sealed Palace Lord na gamitin natin ito? Tanong ni Zhao Feng. Alam niya na ang Spiritual Zone Teleportation Arrays ay karaniwang nakalaan para lamang sa mga mula sa Spiritual Sacred Lands, at hindi ito bukas sa publiko. Tama, ang tanging paraan ay gawin ang Eternally Sealed Palace Lord na gamitin natin ito. Siya lang ang may kakayahang hayaan kaming gawin iyon. Sabi ni Lianya. Sa nakalipas na ilang araw, tinanong ni Lianya ang mga libangan at saloobin ng Eternally Sealed Palace Lord. Ang paglilinang ng Eternally Sealed Palace Lord ay umabot na sa kalahating hakbang na Void God Realm, at bilang isang Palace Lord, siya ay napakayaman. Siya ay napakayaman na ang kanyang kayamanan ay higit pa sa ilang mga Void God Realms. Sa makatuwid, halos imposibleng ilipat siya sa pamamagitan ng mga kayamanan o armas. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay halos nasa Void God Realm, at hindi maraming tao ang maaaring magbanta sa kanya. Nagsalita si Lianya sa isang tame-time na tono. Nang marinig iyon, nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Ang lakas, katayuan, at kayamanan ng Eternally Sealed Palace Lord ay umabot na sa pinakamataas. Parang walang makagalaw sa kanya. Sa kabutihang palad, nakahanap ako ng breakthrough point. May ilang libangan ang Eternally Sealed Palace Lord. Napangiti si Lianya. Breakthrough point. Agad na interesado si Zhao Feng. Talagang may kakayahan si Lianya. Pero gusto ko munang makipag-spar kay Kapitan. Ang mga salita ni Lianya ay nabigla. Spar sa akin. Tumigil si Zhao Feng, at maging si Lulan Jishui at ang kumpanya ay nagulat. Kailangan kong maunawaan ang lakas ni Kapitan upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Eternally Sealed Palace Lord. Siyempre, kailangan kong aminin na personal din akong interesado sa kung gaano kalakas si Kapitan pagkatapos makapasok sa Origin Core Realm.